Welcome to my channel. Ito ulit tayo ngayon mga kaibigan para sa isang napakagandang chassis from TechWare, the TechWare M3 budget case entry nila ngayong 2019. So yun po, ito po ngayon nasa tabi natin with the components sa loob. So the usual is pag nilalabas ko ang isang product, unboxing muna, pero for now, ang ginawa ko na po is since I didn't met the deadline, ang sabi ko kasi nung sa unboxing ng VXR, isusunod ko na yung M3 as soon as possible. Pero since nagkaroon tayo ng mga konting personal problems sa buhay-buhay natin, so I need to compress. Kumbaga, kailangan magawa ko na yung unboxing at the same time review ng chassis na to. And that's what we have done para at least minsanan na rin yung kumbaga pagkilatis natin dito sa chassis. So ayun, tingnan muna natin po mga kaibigan kung paano ko po ginawa yung build with this new chassis from TechWare 1750 more or less chassis TechWare M3. Ayun, nakita nyo na po kung paano natin kadaling ginawa yung build. So if you have noticed, I will be talking about dun sa experience ng pag-build. Hinuli kong nilagay yung power supply.
Kasi nakita ko sa taas, yung positioning ng cutouts para dun sa routing ng cable ng 8-pin ng power supply is maluwag pa. At saka may maluwag pang clearance dun sa taas ng chassis. So, banda dito, if you notice at that upper, kung nakaharap ka sa chassis, sa side panel niya, upper left corner, dun, makikita mo dun yung butas or yung cutouts para dun sa 8-pin. Kaya mo pa siyang ipasok kahit na nakalagay na yung motherboard. And that is one of the features na minsan sa ibang chassis, hindi mo na yun pwedeng gawin. So, I think this is the casing na isusunod nila sa TechWare Nexus. Pero lately, hindi pa nila kinonfirm kung i-phase out yung Nexus M series. Meron na siyang rubber grommets. So, napakaganda nun na feature. Na yun yung hinahanap dati. So, for a 1,750 casing, parang napaka-big deal yun na dapat may rubber, kumbaga, na mayroon pa siyang rubber grommets. So, napaka-big deal na nakita natin yun na feature. So, i-highlight ko talaga yun. Kasi, mura yung casing eh. And naisipan pa talaga nilang isama yun. Considering na yung pricing is hindi naman nag-increase masyado compared dun sa mga previous models ng TechWare. Now, highlighting the thickness ng material ng steel na ginamit or yung sheet na ginamit. And I think, based on what I feel, mas makapal siya or comparing to casings na sa below ng 2,000 bracket, isa ito sa mga pinakamakapal na Micro ATX casing. And of course, yung kitang-kita na natin sa harap, yan po yung talagang i-highlight ko ngayon. Yung harap niya, plain, same with the TechWare Nexus M. Yun nga lang, makikita nyo na meron siyang naka-highlight dito na LED, parang LED bar ba ito ang tawag natin dito, LED lining. Acrylic yata ito eh. Yes, maybe an acrylic for the proper distribution ng lighting. So, ito po yung isa sa mga nagpapaganda dito sa harap. It gave an accent dun sa harap. So, same texture dun sa TechWare Nexus M. Hindi nag-iba. So, ang maganda kasi sa ganitong texture, kumbaga hindi siya fingerprint magnet eh. So, pag hinawakan mo siya, hindi mo makikita yung fingerprint mo, lalo na kung tayo yung mga pawisin or oily hands. And then dito sa may other side niya, mga siguro, this is around more than 1.5 or this 1.5 inch ang lapad. Meron ditong grill. So, meron tayong vent holes for a better airflow. So, yung mga nagsasabi po dyan na eto na naman tayo, isa na namang casing na walang airflow. Kumbaga, they compromise everything for the aesthetics, pero yung performance ng chassis, yung airflow ng chassis is nawawala. And that's a big deal, lalong-lalo na para sa mga components ngayon na mostly, or sa mga builds ngayon, na mostly maraming clients ang gusto nila siksik tingnan sa loob. It's not still the best compared to those casings na naka full mesh yung harap, pero at least aesthetics and performance meet halfway para sa isang napakagandang casing at napakamurang casing for a 1,750. Imagine, 1,750 yan ang makukuha mo. Pero, ang pinaka maganda sa lahat na nakita ko dito sa casing na to is yung free fans. Meron siyang isa, dalawa, tatlo. Tatlong free fans, dalawang intake dito sa harap and isa sa likod para sa exhaust. So, with this move na ginawa ni TechWare, meron siyang kasamang stock fans para sa casing na to at 1,750. At least yung client or kumbaga bilang ikaw, bilang end user, pag bumili ka ngayon, you may reconsider buying the fans during the build. Kasi nga, syempre kukuha ka ng casing na ganito kasi nga nagbabudget tayo, nagtitipid tayo. So at least hindi mo na ngayon iisipin yung fans. Hindi mo na iisipin yung ventilation ng casing. Ang una mong iisipin or saan ka magpo-focus is you choose this casing for 1,750, then focus on all of the components.
Focus ka dun sa processor, sa motherboard, sa video card, sa RAM, sa ibang components na makaka-apekto dun sa performance for the long term use ng unit natin. Okay, now I will just be doing a breakdown with this build. Alam ko po marami pong comment doon sa previous build ko. It's good. Actually, tama naman po yun. Pero lately kasi nagkaroon ng konting promo si AMD. They dropped the prices of RX 570. So you may have this build as well at a 25k plus. Lalo na kung ngayon lang po kayo magbi-build right after nung upload ko ng video. And maybe in the next 3 months. Pero after that, na ma-clear lahat yata ng stocks ng RX 570, it will be going back to a normal price or madi-discontinue na talaga and wala na talaga kayo mabibiling RX 570 sa market. And ayun po yung pag-uusapan natin ngayon. Let's do a quick breakdown po ng specs. The Ryzen 3 2200G para sa processor. And then I choose a lower motherboard kasi nga 25k lang po yung budget natin. If I will be going for a B450, alam ko po may mga magsasuggest siguro sa atin na dapat na B450 na lang siya, may mga mura namang B350. Kahit ano po kasi yung gawin natin or gawin ko, lalampas at lalampas po kasi siya sa 25k plus. Aabot siya ng 27 or 28. So, hindi po talaga kakayanin. And yung topic ko po kasi dito is nasa 25k, more or less lang po tayo sa budget. And for the SSD, 120GB SSD, and then for the hard drive, 1TB hard drive, TechWare M3 yung casing, and a 600 watts bronze power supply. Pero bakit ko pinili yung 600 watts? You can have also the 500 watts bronze, pero yung price difference kasi nila is 200 pesos lang, lalo na sa Seasonic na Echo bronze power supplies, 200 lang halos yung difference. So I recommend the 500 or 600 watts power supply. I just use the EVGA 600 watts kasi yun po yung available sa akin, and yun po yung meron tayo. Pero you can have the Seasonic Echo Boost, yun yata yung Echo Boost. And then ayun po lahat yung mga components na ginamit natin. I based the pricing sa general. So, alam ko po, baka, or may mga may sasuggest po kayo na, ay, dito, ganito lang yung maging presyo niyan, 23,000, 22,000. Possibly, mangyayari po yan, lalo na kung nag-promo po sila. Pero, we set kasi na, yung RX 570, promo siya, kasi halos lahat ng stores sa Pilipinas, they can have those video cards at that price point. Pero with the other components, kung merong mang mas mura sa ibang store or may promo man sa ibang store, other stores can't have that. And kumbaga separate promo siya. So hindi ko po maire-recommend to compress yung pricing para sa mas mababa. So nag-base lang po ako sa general na SRP ng lahat ng stores. Actually, discounted pa nga yung pinag-basean ko. Isa pa sa mga pinakamagandang napansin ko with this casing is yung cable management clearance sa likod. So, yung likod niya, meron siyang mas maluwag ngayon na clearance, unlike dun sa mga previous na models na TechWare Nexus. Parang nasa almost 1 inch na yung space para sa cable management. So, yun po yung isa sa mga pinakamagandang napansin ko with this casing. And yung hindi lang nagbago is yung compatibility, yung lagayan ng hard drive. Medyo may konting hassle. Now, regarding dun sa SSD, if you have noticed, black po yung build natin, pero hindi ko na isama yung SSD dun sa color scheme. Nakakulay green po siya ng Western Digital. Yun lang po kasi yung available ko na SSD dito. But I recommend if you are going for this kind of build black, better use neutral color SSD. Yung kung black-white yung setup mo, then you can have a white SSD. But if it's a pure black RGB setup, then better use black SSDs from Zotac, from Crucial. I don't know if they have one. Pero basta yung mga kulay itim or gray or white,
colors pa. Kasi yung positioning ng SSD is dito sa may harap eh. So, kitang-kita kung anong SSD ang meron ka. Now, to finalize everything about this casing, they've listened to the concerns of end users. They have still managed to maintain yung price at a 1,750 or below 2,000, and then dinagdagan nila ng rubber grommets, dinagdagan nila ng better ventilation. So, wala nang halos concern about this casing. Pero, I don't know kung ito lang yung casing na walang dust filter sa harap. Kasi meron naman siyang magnetic dust filter sa taas. Pero with this chassis na meron ako, wala po siyang dust filter dito. I think this is so impossible na walang nailagay, walang nakalagay. Pero nung pagbukas ko kanina kasi wala ng dust filter. So hopefully nga, hindi lahat ng casings nila is ganito. By the way, check nyo na lang po yung kung pinanood nyo na po tong video a week after, just check my pinned post comment below para malaman nyo po kung meron talagang dust filter to sa harap. Pero since ito po yung nakuha ko, I will be honest on what I have got na casing. Wala pong dust filter sa harap. So hopefully nga meron siyang dust filter. Anyway, that's it for this Techwear M3 casing review and build. Feel free to subscribe. Mag-subscribe po kayo sa channel natin para sa mga susunod pa po nating mga unboxings. And ayun, just support us for more unboxings and reviews to come. Share nyo na rin po ito. And by the way, may isusunod po akong video, the Bitfinex Enso, and then yung Inwin 103 build and review. Casing din po yun, at saka yung Envision curve monitors. So medyo na-delay po yung mga yun. Yun po dapat talaga yung mga sumunod bago po ito. Pero medyo na-excite lang kasi ako dito. Kasi sobrang mura niya. And sobrang daming features. Ang sarap tingnan. So na-excite din po ako. And, so hopefully I have answered some of your questions about this casing. Kung may mga kulang pa po, just comment down below. Sasagutin ko po yan isa-isa as much as I can. That's it guys, and thank you.